Another fake news ni Chabit. Ang sabi niya, yung anomalya daw sa budget ay nangyari noong 2023, 2024, at 2025. Hello, 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 hello. Fake news ka. Kailan nagkaroon yung, nag-start yung mga flood control anomalies? O, di ba, 2016? O, di ba, kailan, kung saan nag-start ang mga diskaya? Di ba? At kung titingnan natin, kailan nangyari ang may pinakamalaking budget na 51.8 billion, isang distrito lang. Saan yan nangyari? Diba sa administrasyon ni Duterte? Sa anak niya? O, bakit niya pinirmahan yung budget na yan na kung saan namamayagpag ang kanyang anak? So meaning to say, etong si Duterte ay may mga anomalya sa budget, no? Sa kanyang pagpirma. Alam niya na ganito ang nangyari, pinirmahan pa niya. At saka, nagbalun, lumobo yung pagnanakaw, yung nakawan sa DPWH sa panahon ni Duterte. Kung saan wala nang check and balance eh. Kung saan tinanggal yung safeguard, tinanggal yung pagre-receive ng mga LGUs. Kasi noon daw sa panahon, no, sa kinikwento doon ni PBBM na noong unang panahon, bago bayaran ang kontraktor, papakita muna nila, ipapa-receive, ipapatingin sa governor or sa mayor, okay na ba to? Itong flood control, itong kung anumang proyekto na yan. Pag sinabi ng LGU o ng governor, hindi po pwede, parang may kulang yan, ayusin nyo, hindi babayaran. So, yung receiving, no, pagre-receive ng LGU, tinanggal sa panahon ni Duterte. So, wala nang alam ang LGU kung may flood control project dyan o kung may proyekto man dyan, wala nang alam ang LGU kasi tinanggal sila sa system. Kumbaga, hindi na sila sinali. Pagdating sa mga proyekto ng DPWH, hindi na sila isinama. Bali, wala na sila. So, ang nangyari, pag sinabi ng contractor, nag-report yung contractor sa DPWH, ito, tapos na, finish, completed. Okay, babayaran na yan, buo. Pero, nasan yung project? Wala. Ghost naman pala. At yung sinabi yan mismo ni dating Pangulong Duterte na sa DPWH, marami yan. Ghost project. Sasabihin, tapos na, completed, yun pala, ghost. Alam mismo ni dating Pangulong Duterte yung ghost projects. Pero wala siyang ginawa, ni walang kinasuhan, ni walang nakulong sa panahon ni Duterte. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan is the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, ba't wala? Sabi ko na hindi ko kaya itong corruption. Kasi baskin saang, if there's a table, if there's a single chair there, meron talaga yan. As the papers go back and forth inward, that is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. Kaya sabi ko nawalaan ako ng gana. At sabi ko, nagsisi ako. Kasi akala ko, within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. But truth to tell, kung araw-araw na lang, pati every table dito sa Pilipinas, ganun, hindi ko talaga mahabol. Kaya ko. Pero sa batas na ito, Constitution, even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generation. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binulsan ng mga pera. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. Real talk lang tayo dito, walang personalan.